Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Yun ang na-discuss namin. And amenable naman si Senator Risa to chair it. Sir, kailan next Blue Ribbon? Wala pa eh. Wala pa, ano pa yan? Next year pa yan, 2027, 2027 na yan, January 2027 na, tama, di ba? Magre-resign ka pa, di ba? Tapos papaligaw ka pa ulit, tapos babalik ka ulit, di ba? Ano bang script natin ngayon, Ping? Diyan sa Blue Ribbon, ano yung mga delaying tactics natin para hindi matuloy yung mga hearing na yan? Ikwento mo naman sa amin. Mag-ano ka, mag-iinarte ka ulit. Tapos magpapasuyo ka dito kay Pinky, dito kay Tuta Soto, dito kay Escalera. Oh, maya-maya kunyari ibibigay kay Rapi Tulfo, Erwin Tulfo. Tapos bigla kang papasok sa eksena, ganon. Mag-resign ka na. Tapos kunyari walang gustong humawak. Tapos bandang December 2026, bigla kang pumasok sa eksena. Mga strategiya ng mga di ba? Mga merong saltik sa utak. Ito na siya. Pero definitely, nasiset kasi yung Siokos order, nandiyan na yung mga right for contempt usually. Pero kailangan magkaroon ng hearing to formally cite them in contempt of the committee. So mga ilang hearings na lang po, yung ilang hearings na lang po yung tinitingnan nyo? Maybe 2, at most 3 siguro. Pero halos tapos na yung partial committee report namin, i-route na namin yan for signature. Sir, sino yung mga possible sa contest? Si Zaldi. So, Practically lahat, kasi sabi ko, explanation na sa abroad, so hindi naman siguro acceptable yan. Others are in the hospital. Alam naman natin, lahat nagpa-hospital. So, hindi satisfactory. Hindi ko tayo naman yung hearings. Hindi cited in contempt of the law. So, sumagot sila, sir, dun sa Siokos order? Hindi sumagot sila Gutesa, I think si Kexay, and Ragan, sila nakasagot. Sino lang, sir, sumagot sa Siokos? Paano sasagot si Gutesa? Tinatago siya. Di ba? Paano sasagot si Gutesa? Nasa kampo na siya ng mga magnanakaw ngayong mga panahon na to. Pinapirmahan na nga siya ng bagong sworn affidavit niya. Ayaw mo bang ilabas yun, Ping? Ilabas mo next hearing yun. Curious kami kung anong nilalaman nung sa pilitang pinapirma daw na di umanong dokumento dito kay Master Sergeant Torly Gutesa. Sige na, huwag ka na mayaping. Pag-absuelto kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr. na kung saan pinilit lang daw ho siya nitong si Senator Dante Marcoleta at nitong si Mike Defensa. Ilabas nyo na yan! Iya pa kayo eh. Yung Edward Lipana. ano sabi ni Lipana? Ganun din masakit din. Pero nandito siya. I believe so. At hindi acceptable, sir, yung kanilang... Kasi lahat naman nasa hospital eh. We have to be uniform in applying the rules, di ba? Kasi kung, di ba, tatanggapin mo kasi nasa hospital, yung iba hindi mo tatanggapin. Medyo hindi naman fair. Sir, sabi ni Saldico, handa siya mag-testify sa impeachment case against the president. According Mag-testify. to my defensor, not according to Saldico. Pero dapat mag-testify muna Parang yung si Gutesa, nasa Marine Compound. Pero parang ganun lang. Wala naman doon.
wala na, linipat na eh. Kinuha na daw sa mga marino. Wala naman talaga dun. Lininaw na nga nitong si Congressman Mike. Wala na sa marine compound yang si Master Sergeant Orly Cutesa. Pasadaan ko lang to, mabilisan lang ho ito mga kababayan bago tayo magtungo dito kay Atty. Salvador Panelo. Ininda ho netong si DPWH Secretary Vince Dizon. Yung paglalagalag, pag-i-inspection nitong si Sir Jesus Busi Duque. Diyan sa mga flood control project diyan sa Ilocos Norte. Ikaw kasi. Ikaw kasi, ito ho siya. Saludo, palakpakan muna natin itong si Sir Duque. Saludo, sir. Napapanood ko yung mga video mo, talagang napakasigasig ng ginagawa mong pag-i-inspection. Pag ako naging presidente, gagawin kitang DPWH secretary. Mas mahusay kang mag-inspection kaysa dito kay Vince Dizon. Nagalit si Vince Dizon sa ginagawa mo. Yan sabi niya, doon sa matabang vlogger, di naman mataba. Ikaw makamataba ka naman porque payatot ka. Nangya ka, ito talaga si Vince Dizon, lakas makapangutya. Sa bagay, ang pagiging mataba yan, sir, maganda yan. Sinyalis yan ang ibig sabihin, di ka nahihirapan sa buhay. Di ka gaya namin dalawa ni Vince, nangangayayat na kami, di ba? Ito, doon sa matabang vlogger na nagpunta sa Ilocos, wag akong pangunahan at siraan. Alam mo bang pwede kitang kasuhan sa ginagawa mo, sinasabi mo na iniiwasan ko yang Ilocos. Nako, sir, kakasuhan daw. Ibang klase talaga tong si Vince Dizon. Di mo na, meron na nga, dapat nga imbis na masaktan ka, magpasalamat ka na lang eh. Di ba, merong isang Jesus Busi Duque ang willing na gumawa sa trabaho mo. Dapat nga bigyan mong pangmerienda yan si Sir Duque. Kahit 100,000 lang eh. Mantakin mo, gastos niya, pinampunta niya dyan, pinang-inspection niya dyan. Kahit sa kalagitnaan ng ulan, nag-i-inspection siya ng mga flood control sa Ilocos Norte. Ang tagal na ng issue, pinuntahan mo na buong lupalot ng Pilipinas. Mula Apari hanggang Ulo, nagpunta ka na. Ilocos Norte, di mo pa binibida. Ayan, yan tuloy ang napala mo. Panoorin ho natin itong video. Adams, Ilocos Norte. Ano to? Adams, Nako. Ilocos Norte, no? First District ng Ilocos Norte. First District, At nako. ito yung isang proyekto. Distrito ni to? Nako, matindi. Walang bakal sa loob. Walang bakal, Hollow point. Halo po. Bumagsak doon. At kung makikita nyo, kung dito natin naaanggulohan yung camera, dadalhin natin Ilocos dito Norte. yung camera Vince Dizon, kaya mo bang gawin yan? dito. Ano Kukuhanan natin ng pahabang ganyan, makikita Nako. nyo May problema yung to. destruction ng itong flood control mitigation project na ito. Hindi dapat nangyayari yan sa mga flood control project. Kaya nga sila itinayo dahil dyan sa mga kaganapan na yan. Pag rumaragas ang tubig, malakas na bagyo, di ba? Kaya nga natin tinatayo yan para malabanan yung mga ganyang klaseng kaganapan. Okay? Pero base sa ating nakikita, ang nakontrol lang yung paglabas ng pera. Nailagay lang doon sa mga politikong malalalim ang paglagyan. Di ba? Yan. So, ayan. Isa itong pagpapatunay na kahit umuulan, masama man ang panahon, kung may gusto kang gawin para makatulong ka sa bayan, eto, challenge ko sa mga vloggers dyan. Maghanap din kayo ng mga proyekto na sasabihin nyo na substandard, ghost, at kung sabihin natin na kinurap o kinurakot ng mga empleyado ng gobyerno. Kasama na yung ating mga politiko na pinagdududahan natin. Ito, Mr. Marcos, President Marcos, First District ng Lawag kay Sandro Marcos.
ano na ito. Kung gusto nyo, puntahan ninyo. Isa pa ho, isa pa. Nandito pa daw ho siya sa Adams. Okay? Andito pa rin tayo sa Adams at nakita natin itong ginagawang tulay dito. At Vince, di mo ba kayang gawin yan? Anak ng tao ka, bottomless ang budget mo. Hindi mo magawa yan. Kahit palapagin mo lang dyan yung helicopter para mapakita mo sa sambayan ng Pilipino kung gaano kapalsipikado yung mga flood control dyan sa Ilocos Norte. Kung sakaling makita yan ng ating mga kababayan, ano yan, dagdag pogi points kay Marcos Jr. yan. Ibig sabihin, kahit baluarte niya, wala siyang sinisino. Kaso, nagpunta na kayo ng Davao City, nagpunta na kayo sa kayo nagpupunta. Tapos sinasabi mo, ang epicenter ng kakurakutan sa mga maanomalyang flood control, ang Bulacan 1st District Engineering Office. Anak ng Petrang Garapata, Ilocos Norte, malala ang mga issue ng flood control Walang mga bakal Kita natin yung mga wasak na flood control project, no? Ano yan? Hanggang doon. At itong ginagawang tulay, Ilocos Norte ho yan Ilocos Norte. Kaya itong si Sandro Marcos nako, Himas Reyes ka sa susunod na administrasyon, walang yaka. Saan mo dinala? Saan napunta? Anong nangyari? Bakit hindi kita naririnig na nagpiprivilege speech para questionin yung mga kontraktor na gumawa dito sa mga flood control na to? Nananahimik ka kasi may problema. Sige. tinanong natin yung mga gumagawa, matagal na raw ito na ginagawa, pero hindi alam kung kailan ang completion date. Maalata na isang poste pa lang. Isang poste pa lang ang ginagawa. Isang poste. Ang tagal na yan, isang poste pa lang. Uy, Vince Dizon. Bira ka, oo. At mukhang sira na yung daan at doon bumagsak na yung flood control project. Kaya natin ito pinuntahan dahil nadaanan natin. So hindi namin alam kung ano yung kompletong detalye ng... Wasak-wasak ho Tignan nyo naman yan Tignan nyo ho yan. Dapat yaang ano na yan, yaang parang pader na yan, yan nakaslant na pader, dapat dito yan sa taas. Kaso dahil siguro walang bakal at substandard, mali-mali pagkagawa, tinipid o kinurakot ang pondo, dumausdos pababa. Ngayon, nasa daanan na ng tubig. Imbis na bumilis ang agos ng tubig, yung linagay nila mga simento na yan, lalo pang mga magnanakaw talaga itong mga Marcos na to. Punta kayo sa Bulacan 1st District Engineering Office, dyan pala sa lugar nyo, daming kakurakutan sa flood control. Kapal na mukha nitong mga Marcos na to. proyekto na ito sa mga nakakaalam, no? Kasi nilito-lito tayo ng mga coordinates Sa mga nakakaalam, kayo na mag-comment. Kailan ba nagsimula ito na proyekto at kailan matatapos? Kami, naghahanap lang. Saludo. At tinutugunan lang namin yung challenge na sinabi ng Pangulo natin. Maghanap. Tama. Si Marcos Jr. pala ang tulungan nyo kami. Ayan, tinutulungan. Tinutulungan na kayo ni Sir Jesus Busi Duque sa paghahanap ng mga maanomalyang flood control. Ayos. Pag-video, pag-picture ng mga pagawaing bayan na sa tingin nyo ay kinurakot. Ito sa tingin ko, parang sayang ang bayot. Walang niya talaga itong si Sir Duque. Ingat. Palakpakan natin. Delikado yung ginagawa niya ho na yan. Tayo, nasa de facto martial tayo ngayong mga panahon na to. Yan ang pinag-iinitan nitong walang hiyang administration na to. Ilagay lang ho natin doon sa yung tanawin na kung saan mapapamura itong si Vince Dizon. Saan ka nagpupunta, sayang binabayad namin sa iyo. Pinapaimbestiga namin sa iyo yung mga ganyang klaseng infrastruktura kung saan ka nagpupunta. Nagpupunta ka ng Europa. Di ko alam kung sinong kinita mo doon. Sabi ng iba, si Yusek Cabral, wala tayong pakialam dyan kung sino pang kinita mo dyan. Ang problema natin dito, bakit itong simpleng tao na to na walang pondo, walang budget, walang makinarya, walang suporta ng pamahalaan, nakikita niya ay ang mga kapalpakan na yan dyan sa Ilocos Norte. Ano bang... sa bagay, pagka talaga nakasara mata mo, kahit anong ebidensya ipakita sa'yo, ipapakulong ka pa, kakasuhan ka pa. Langya talaga tong si Vince Dizon. Umayos ka, Vince, ha? Langya ka, isa ka pa. Akala mo, makakalimutan namin lahat ng kabalbalan mo na yan.
ano ka na, makasing, umabot ka na sa edad ni Enrile, ipapaalala pa rin namin yung mga kabalbalan na ginagawa mo dito sa administrasyon na to. Tandaan mo yan, Vince. Punta ko tayo kay Atty. Salvador Panelo. Yung issue ng whether may ebidensya or not is irrelevant sa ngayon. Irrelevant. Sa tingin ko. So, ang dapat na pag-usapan talaga yan, yung jurisdiction. Hindi nila ma-resolve yung jurisdiction yan. Ang sinasabi nila, may jurisdiction. Kasi sa ilalim ng Rome Statute, kahit na umatras ka, umalis ka na sa kanila, kaya may obligasyon ka pa rin mag-cooperate. Pero nakakalimutan nila na balikan nila yung prinsipyo ng complementarity na ang sistema legal ng isang bansang miyembro ay nangingibabaw, will prevail over the Rome Statute. Yun ang una dapat nilang i-resolve. Sapagkat pinagpipilitan nila yung provision sa Rome Statute na may obligation ba kahit umatras, kinakalimutan nila na merong kondisyon bago ang ICC makapasok sa isang bansa upang pakialaman ng sistema legal nito. At yun nga yung paulit-ulit natin sinasabi, yung principle of complementarity. Hindi ka maaaring pumasok ng jurisdiction sa isang miyembrong bansa kung yung bansang yan ay may kakayahan na usigin ang mga kriminal na nag-commit ng krimen against humanity. O kung may kakayahan man, ayaw gumalaw. Yung dalawang yun ay dapat na ipukpok ng mga defense lawyers. Dapat i-resolve yun. Sapagkat naprubahan na natin na meron tayong kakayahan. Nausig na natin ng libu-libong kriminal. Libu-libo na rin ang nakakulong. 2 presidente pinakulong na natin. Isang presidente tinapon na natin sa Estados Unidos hanggang doon siya namatay. So ano pang prueba na may kakayahan tayo? Lahat pinakita na natin, pero pinipilit nila, hindi nila makita yan. Ibig sabihin talagang in violation of their own laws, talagang lilitisin nila at iko-convict nila. Yan ang nakikita natin yan. Kaya itong mga abogado, dapat from the very beginning, palaging jurisdiction, walang jurisdiction, whether under international law or under the Constitution, and even under their own Rome Statute. Hindi, alam mo, Carlo, ang problema kasi dyan sa mga abogado. Maganda yung abogado. Unang-una ayaw nilang samahan sila ng abogadong Pilipino. Na makakatulong ng malaki sa issue ng jurisdiction sapagkat tayo ay miyembro dati. Di umano. Sa punto de vista ni Presidente Duterte, hindi tayo miyembro kasi nga yung napakahalagang requirement ng publication o pagpapalathala ng isang batas na sasakop sa iyo sa ilalim ng Official Gazette, kailangan i-publish yun para malaman ng tao kung ano yung batas na yun. Dahil sa saligang batas, sinasabi nga doon, na kailangan bigyan mo ng due process kung gusto mong tanggalan ng kalayaan, ng buhay at ng ari-arian. Ang problema, hindi nga nila inilathala. Kaya ngayon ang pinagpipilitan ni Presidente, ang problema sa mga abogado kasi, ayaw nilang ipasok yun. Hindi nila pinapasok yun eh. Wala sa depensa nila yun. Pangalawa, yun namang depensa ko na umalis na tayo dyan at bago pa kahit na hindi pa ako umalis, pagpalagay mo ng miyembro, nakakalimutan niyo yung principle of complementarity, paulit-ulit nating sinasabi yan, na hindi ka maaaring pumasok hanggat napapakita mo na walang kakayahan ng isang miyembro mo na usigin ang mga kriminal na nag-commit ng crimes against humanity. O kung may kakayahan naman, kaayaw nila sapagkat sila nga yun. Sila nag-commit ng krimen.
hindi nila nare-resolve yun kasi itong mga abogado rin ni Duterte, mga dayuhan, ayaw na ilabas yun, makakatulong ang abogado na Pilipino. Ayaw nila, siloso masyado Yan ang problema dyan Kaya tingnan mo, pati yung asawa ni Presidente Duterte, hindi makabisita kasi nagkonsulta sa isang dayuhang abogado at sa Pilipinong abogado, nagseselos naman yung Kaufman. Kaya sinumbong sa ICC. Pero mga ICC, naniwala na nakikialam, di naman nakikialam, karapatan nyo sapagkat siya yung asawa. Abay, Ganon. Hindi natin alam yan Kung gusto pa na nating ika nga makakuha ng latest scoop, punta tayo dito kay Atty. Salvador Panelo. Alam niya Atty. Panelo ikaw marami kang nalalaman binar na. Yan ang problema Kailangan kasi, ang concentration mo talaga, walang jurisdiction. Hindi ka maaaring mag-trial nang wala kang kapangyarihan over a particular person or a country. Yan ang napakahalaga dyan na dapat yun ang focus ng mga defense lawyers. Hindi yung may sakit. Alam na naman natin may sakit yun Pero may sakit siya, wala siyang sakit. Ang pinaka-depensa mo dyan, wala nga kayong kapangyarihan wala kayong jurisdiction. Kaya wag nyo nang ipilit yan. Kailangan nyo ng pukpok mo para makita na talaga itong ICC pinagpipilitan upang, kaya na sinabi na natin yung mga nakarang programa, justify yung existence nila. Kasi nga questionable na sila dahil ginagawa nilang politika, puro lang yung mga lying itim, ang kanilang pinaprosecute, at yan naman yung brown, walang puti. Yan ang importante sa lahat. Ipakita nila na talagang wala kayong jurisdiction kahit sa mata ninyong Rome Statute, sa mata ng Batas Internasyonal, at sa batas ng Saligang Batas. Yan. Yan, napakalinaw na paliwanag ni Atty. Sal, mga kababayan. At sa ibang issue naman po, Atty. Sal, hindi raw sasali sa mga pagdinig sa impeachment case ng kanyang ama si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Siguro nabigyan hindi natin alam, pero alamin natin, Atty. Sal, sa report ni MJ Mondehar. Yan nga, Atty. Sal, sinimulan nga ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms nitong Enero or ngayong araw na ito ang deliberasyon sa 20 panukalang batas laban sa political dynasty. Your comment po on this issue, Attorney? Galing sabihin yun. Pro forma lang yun. Kasi, pag nandiyan ka sa Kongreso, hindi ka naman kailangan mag-participate actively. Ang gagawin mo lang, bubulungan mo lang yung mga bata mo dyan. O, itong gawin nyo, itong gawin. O, hindi, ganun din. Kaya kalokohan lang yan. Puro kalokohan yan. Pero, yan naman sa impeachment. Teka muna. Ano nangyari doon sa third impeachment complaint? Bakit wala akong naririnig? Di ba, yung dalawa, tinanggap na. Opo. Yung pangatlo, di ba, hindi, dahil wala yung Secretary General, hindi natanggap. Bakit hindi nila ni-refile? Yun din ang ipinagtata. Kasi tama po kay Atty. Sal, nung kahapon isinulong ng kampo ng itong mga makakaliwang grupo itong second impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na siya naman tinanggap ng Secretary General. Pero ang ipinagtataka natin ay kasi based daw din sa kanila, Atty. Sal, ilang beses daw din nilang tinangka pero kahapon lang talaga natanggap kasi nga galing nga ng nag out of the country to si Secretary General sa House at kahapon natanggap at ngayon ang kampo naman sana ng nila na pinangunahan nila si dating Governor Chavit Singson at dating Congressman Mike Defensor ay parang hindi pa talaga nila ni-refile. So yan din yung katanungan natin mga kababayan, Atty. Sal, kung bakit hindi pa nila hindi na lang nila i-refile ulit kung baka sakali matanggap ng Secretary General. Dapat i-file nila. Tsaka tanggalin na nila yung isang doon, yung isang magulo doon na questionable ang character. Sinama pa nila.
Kasi lang sa filing ng complaint. No. But they're just the same, kaya mo nang sinasabi natin, kahit nga i-file nyo, maganda na rin yun, pinail mo, pinapakita mo na talaga kahit na medyo biyado ka, lumalabang ka. Dahil, pag yun na-file, tatlo na. Pag-aaralan ngayon nila. Eh, syempre, i-dismiss nila yun. I-dismiss nila. I-dismiss nila yan. Kung hindi man i-dismiss, dadali sa plenary, magbobotohan, 2/3. Paano mo kukunin ng 2/3? Puro kalyado. Sa ngayon, itong taon na ito, yan ay maglalaro pa yung mga politikong yan. Hindi pa yung lilipat kay Inday Sara. Lilipat yan next year. Sigurado, magkakaroon ng exodus papunta kay Inday Sara. Kasi alam nila, yun ang pinakamalakas na kandidato at siguradong mananalo. Pero sa ngayon, lalaro yan. Hanggang pwede silang kumuha ng kanilang mga ayuda para sa kanilang distrito at sa kanilang para sarili, gagawin nila yan. Pero kung ako naman sila Mike, defensor, Mike, file nyo na yan. Bakit kayo mag-aatubuli? Nakatanggalin mo yung isang complainant dyan, hindi ka dapat ako complainant dyan. Isa pang balat kayo yun. Ayan. Dapat i-file na talaga nila, Attorney Sal, kasi parang wala naman siguro ng magiging rason para hindi tanggapin ng Secretary General. Ito naman po, Attorney Sal, issue naman po tungkol sa budget dahil opisyal nang inilabas ng Department of Budget and Management ang 2027 National Budget Call na nagsisilbing hudyat ng pagsisimula ng paghahanda para na naman po to sa susunod na fiscal year. Ayon sa DBM, nagtatakda ito na malinaw na direksyon sa inclusive growth, fiscal discipline at mas malakas na partisipasyon ng mga rehiyon. Alamin natin sa ulat ni Cresilin Catarong. Attorney Sal, ano po ang masasabi ninyo sa inilunsad ng DBM na National Budget Call 2027? No. Lain yung lelang nyo. Puro lang kayo ganyan. Puro disiplina, puro ganito ang gagawin. At ginawa nyo na, pagdating sa Kongreso, pinakikalaman, ibabalik sa Presidente, pinipirmahan din. Hindi useless lahat yan. Kaya nga puro balat kayo eh. Wala. Puro pretense. Puro pang bubudol ginagawa nyo sa taong bayan. Siguro, Attorney Sal, sa DBM, maayos nilang tinatawag. Pero pagdating ng Kongreso, parang siguro naiiba yung mga naiiba na yung mga galaw or sistema ng sa budget kasi nga the Congress has the power of the purse, Attorney Sal. Kaya yun. Pero dito na po tayo sa iba na mga issue, Attorney Sal. Sa issue naman po tungkol sa West Philippine Sea, dahil in addition na din po with that report, Attorney Sal, ay binatikos na rin ni Senator Robin Hood Padilla ang paggamit nga ng caricature ni Chinese President Xi Jinping ng isang opisyal ng Coast Guard na si Commodore J. Tariela at sinabing hindi angkop at maaaring magbunga nga ng kaparehong pamabastos mula sa ibang bansa. Ano po yung komento ninyo sa isyong ito, Attorney Sal? Tama yan si Senator Robin Padilla. Ano, yan isip Tariela po. Kahit hindi ako ginagawang tagapagsalita yan. Nakakasira yan sa administrasyon. Yung mga pahayag niya sa halip na makatulong sa pananatili ng kapayapaan, nakahaitin ng tensyon. Kagaya niya, babastusin mo yung presidente ng China. Tama si Senator Robin, pag binastos mo yung presidente ng China, gaganti rin yan, babastusin din ng presidente natin. Hindi nag-iisip talaga naman, mga puro pasawa ito. Hindi ko malaman naman ito si Presidente Marcos Jr. Bakit hinahayaan, manatili yung mga taong ganyan na nakakasira sa kanya? Yan nga, Attorney Sal. Kasi considering nung nangyari nung weekend na may sinagip na mga
tripulante na Pinoy yung Chinese Coast Guard. Sana at least nagkaroon man lang ng yung parang peaceful na ugnayan sa pagitan natin at ng China, kahit pa na pinag-aagawan natin yung karapatan dyan sa South China Sea or sa West Philippine Sea, Attorney Sal. Pero yun nga. Kung dahil